Simulan natin ang ating talakayan, ang unang putok sa panulukan ng sosiego at silensyo. Bago tayo magpatuloy sa ating panibagong paksa, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Mga dahilan ng imperialismong Amerikano. Panuto, basahin ang bawat pahayag sa column A. Piliin. Sa mga pagpipilian ang dahilan ng imperialismong Amerikano na tinutukoy, isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa unang bilang, hinahangad ng Estados Unidos na magkaroon ng mas malalaking pamilihan para sa kanilang mga produkto at makakuha ng murang hilaw na materyales. Ang tamang sagot? Letter C, pang-ekonomiya. Ikalawang bilang, nais ng Estados Unidos na magkaroon ng mga base militar sa ibang bansa upang mapalawak ang kanilang kapangyarihan at protektahan ang kanilang interes. Ang tamang sagot? Letter D, pang-militar. Ikatlong bilang, layunin ng Estados Unidos na palawakin ang kanilang impluwensya at kontrol sa ibang bansa upang mapanatili ang kanilang posisyon bilang isang makapangyarihang bansa. Ang tamang sagot? Letter B, pampolitika. At panghuli, nais ng Estados Unidos na ipalaganap ang kanilang relihiyon at mga pagpapahalaga sa iba pang bansa. Ang tamang sagot? Letter A, pang-relihiyon. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay naka-4, handa ka na sa ating panibagong aralin. Upang formal na simulan ang talakayan tungkol sa imperialismong Amerikano, tayo muna ay magbalik tanaw sa pangyayari bago sumiklab ang digmaan. Hunyo 12, 1898, idiniklara ng Pilipinas ang kalayaan sa ilalim ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ito ang simula ng pag-asa ng mga Pilipino para sa isang malaya at sariling bansang Pilipinas. Ikalawa, Disyembre 10, 1898, pinirmahan ang kasunduan sa Paris. Natalo ang Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano at ipinagbili ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang $20 milyong. At ikatlo, paglipat ng soberanya sa Amerika. Sa kabila ng idineklara ng kalayaan ng mga Pilipino, inangkin ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang kanilang teritoryo. Nagdulot ito ng matinding tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Paano nga ba lumala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Ang magkabilang panig ay may kani-kanilang pananaw tungkol sa soberanya ng Pilipinas pagkatapos ng kasunduan sa Paris. Para sa mga Pilipino, itinuturing na ang kanilang kalayaan ay dineklara noong Hunyo 12, 1878 at dapat igalang ng lahat. Ang mga sundalong Pilipino ay nakaposisyon sa paligid ng Maynila, handang ipagtanggol ang kanilang bansa at ang kalayaang pinaghirapan nila. Samantala, sa pananaw ng Amerikano, itinuturing nila na ang Pilipinas ay ibinigay na sa kanila ng Espanya at nasa ilalim sila ng otoridad ng Amerika. Ang mga sundalong Amerikano rin ay nagpapatrolya sa kanilang mga posisyon. Isinasabuhay ang utos ng kanilang pamahalaan na kontrolin ang Pilipinas. Ngayong nakita na natin ang tensyon na namumuo sa pagitan ng dalawang bansa, ating alamin kung saan nga ba naganap ang unang putok ng digmaan. Ang tunay na lugar ng unang putok ay nasa panulukan ng Silencio at Sosiego Street sa Santa Mesa, Maynila. Hindi sa San Juan Bridge tulad ng dating paniniwala. Iniligay ng NHCP ang isang historical marker sa lugar na ito noong 2004 upang warkahan ang totoong pinagmulan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Katanungan para sa Think, Pair and Share. Bakit mahalaga ang pagkilala sa tunay na lugar ng unang putok? Ano ang pagkakaiba ng San Juan Bridge at ng panulukan ng Silencio at Sosiego? Pag-isipan ito. Ating alamin ang detalye sa gabi ng Pebrero 4, 1899, ang gabi na pinaniniwala ang pinagsimulan ng digmaang Amerikano at Pilipino.
Oras ng insidente. Bandang alas 9 ng gabi nang magsimula ang insidente. Nagpapatrolya ang mga sundalong Amerikano sa linya ng depensa sa paligid ng Maynila nang maganap ang unang komprontasyon. 1st Nebraska Volunteers, ang unit ng mga sundalong Amerikano na nagpapatrolya sa lugar ng gabing iyon. Sila ang pangunahing nasangkot sa unang labanan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Private William Walter Grayson, isa sa mga sundalo ng 1st Nebraska Volunteers na nagpapatrolya ng gabing iyon. Siya ang pinaniniwalaang nagpaputok ng unang bala na nagpasimula ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Private Orville Millier, kasama ni Grayson sa patrolya ng gabing iyon. Saksi at kalahok rin siya sa unang komprontasyon sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino sa panulukan ng Silensyo at Sosiego sa Santa Mesa, Maynila. Lugar ng insidente, panulukan ng Silensyo at Sosiego Street, Santa Mesa, Maynila. Dito naganap ang unang putok, ang tunay na pinagmulan ng digmaang Pilipino-Amerikano ayon sa makabagong pananaliksik. Ang pagkikita ng dalawang panig. Ayon nga sa detalye, gabi ng Pebrero 4, 1879 nagtagpo ang dalawang grupo. Naroon si Private William Walter Grayson na pinaniniwala ang nagpaputok at si Private Orville Millier. Sa panig naman ng mga Pilipino, naroon si Corporal Anastasio Felix. Ang tensyong matagal nang naipon sa pagitan ng dalawang bansa ay naramdaman sa bawat takbang ng pagkikitang ito. Pag-isipan ng tanong, bakit sa tingin mo ay naging mahalaga ang papel ni Corporal Anastasio Felix sa insidenteng ito? Paano makakaapekto ang isang pagkikita sa pagitan ng dalawang sundalo sa kapalaran ng isang bansa? At matapos nga ang insidenteng iyon sa Sosiego at Silensyo, nagsimula na ang pagkalat ng labanan. Sa loob ng ilang oras, naging malawakang labanan ang nagsimula sa isang putok. Pebrero 5, 1879, opisyal na sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ano ang naging reaksyon ni Emilio Aguinaldo bilang ating Pangulo sa panahon na nagaganap ang putukan sa pagitan ng mga Amerikano at Pilipino? Sinubukan ni Aguinaldo na pigilan ang pagpapalawak ng labanan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa mga Amerikanong opisyal. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang digmaan ay nagpatuloy at kumalat sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bakit mahalaga ang unang putok sa Silensyo at Sosiego? Ito ay hudyat ng simula ng digmaan. Ang unang putok sa Silensyo at Sosiego noong Pebrero 4, 1879, ang opisyal na nagpasimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ikalawa, katapusan ng pagkakasundo. Tinuldukan nito ang panandaliang pagkakasundo ng mga Pilipino at Amerikano matapos ang kasunduan sa Paris noong Disyembre 1878. Ikatlo, tunggalian sa soberanya. Ipinakita ng insidente ang matinding tunggalian sa pagitan ng soberanya ng Pilipinas at ng ambisyon ng Amerika sa Asya. Pangapat, malaking pagkawala ng buhay. Nagbunga ito ng milyong-milyong pagkawala ng buhay sa magkabilang panig sa loob ng maraming taon ng labanan. At panglima, ito ay simbolo ng pakikibaka. Mahalaga ito sa kasaysayan ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa tunay na kalayaan at pambansang pagkakakilanlan. Ang epekto ng digmaan sa bayan. Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay nagdulot ng malawak na pagkawasak sa buong kapuluan. Libo-libong Pilipino ang nasawi, mga sundalo man o sibilyan. Maraming nayon at tahanan ang sinunog at winasak. Nagbago rin ang anyo ng pamahalaan nang mapalitan ang Republikang Pilipino ng pamamahalang Amerikano. Pag-isipan, ano ang pinakamabigat na epekto ng digmaan sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino? Paano nagbago ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Ngayong natapos na natin ang talakayan, ang tanong ngayon, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung ang sagot mo ay oo,
Halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Panuto. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, kailan naganap ang unang putok sa sosiego at silensyo? A. Enero 23, 1898. B. Pebrero 4, 1899. C. Marso 1, 1900. Ikalawang bilang. Saan naganap ang unang putok sa sosiego at silensyo? A. Batangas. B. Santa Mesa, Maynila. C. Cavite. Ikatlong tanong. Sa kaninong panig nagsimula ang unang pagpapaputok sa silensyo at sosiego? A. Mga sundalong Pilipino. B. Mga sundalong Amerikano. C. Mga kawani ng simbahan. Ikaapat, ano ang naging resulta ng unang putok sa sosiego at silensyo? A. Nagtapos ang digmaan. B. Nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. C. Nagkasundo ang Pilipinas at Amerika. At ikalima, sino ang Pangulo ng Pilipinas noong panahong nangyari ang unang putok? A. Andres Bonifacio. B. Emilio Aguinaldo. C. Apolinario Mabini. Ating alamin ang mga kasagutan sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay Letter B, Pebrero 4, 1899. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot Letter B, Santa Mesa, Maynila. Ikatlo, ang tamang sagot Letter B, mga sundalong Amerikano. Ikaapat, ang tamang sagot Letter B, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. At ikalima, ang tamang sagot Letter B, Emilio Aguinaldo. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!